breakfast for today. Nakatanggap ako from YouTube. Happy Hour Creator Day. Event siya. Ayun o, Creator Day. Kahit ano daw genre, pwede daw. Tapos, ayun o, meron sila sa Osaka, tsaka sa Tokyo. Right now, nasa Tokyo ko, so, ayan. Tapos, meron din sa Nagoya. Ayun o, or Nagoya. May 27. Nag-iisipan ko pa kasi nga, kung pupunta ba ako o hindi. Kasi wala akong kasama eh. Kain lang ako ng tiramisu. Ito yung tiramisu na binili namin sa, what do you call it? Costco. From Kirkland. Yung brand. Actually, di ako green tea tuloy. I mean, coffee lover or yung ayoko sa espresso or coffee powder. Kaya ang ginagawa ko, dinidiscard ko yung kasi coffee or espresso powder kasi yung nasa top niya. So, iaalis ko lang siya. Ang pinakagusto ko yung nasa ilalim. Chocolate cake. Sobrang lakas ng hangin ngayon. Wait lang, ipapakita ko sa inyo. Ewan ko kung naririnig niyo yung ng hangin. Pero sobrang lakas ng hangin ngayon. Tingnan nyo. Grabe yung mga puno, yung mga plants. Tapos maririnig dito sa loob ng bahay yung yung ingay. As in. Hindi na maingay, pero yung parang parang ganun. By the way, kausap ko pala si Kenji sa line. Kasi papunta na yan siya dito. And nag-bus ulit siya. Dapat Shinkansen, kaso kaya hindi siya nag-Shinkansen or bullet train kasi inaantok daw siya. Gusto niya, marunong daw siya sa biyahe. Kasi wala pa talaga siyang tulog. And it's already 4:30. 4:30 na ba? Ay, wala pa pala. I mean, yung bus is 4:30, yung alis din. It's already 3:52. Grabe, akala ko kanina hindi gagana to. Ito pa rin ginagamit ko. Yan yung yung memory card ko. Tapos, yung, ba tawag dito? Multi-card reader. Memory card reader. And, hindi ko alam kung ano nangyari dito. By the way, from CDR King sa Pinas pa to eh. Pero hanggang ngayon, gumagana pa rin siya. But, sa kasamaang palad, hindi na po siya gumagana. Toast, gone, finished. Tapos, bali, yung kapatid ko, buti na lang, yung bunso namin, merong ganito. So, pinahiram niya muna sa akin yung kanyang all-in-one multi-memory card reader. Look at me now. Look at me now. Gumawa pa, ba yun? Sipon, nakakaya. Gumawa ako ng yung 2 ingredients banana pancake. And, ito nangyari. Parang nawala ng hostisya, oh. Nakita nyo ba yan? Nakita ko ito sa internet yung recipe nito. I'm not sure kung saan, nakalimutan ko na po, pero merong sa internet about sa 2 ingredient na banana pancakes, which is yung banana or yung ripe bananas and itlog lang ang kagamitin. So, tinaray ko siya. Naging ganyan ang itsura. Ang nangyari is parang naging banana scrambled egg. No. Scrambled banana egg. Parang naging gano'n ang ending. Titikman ko. Yung isa mukhang scrambled, yung isa mukhang omelette. Parang walang hustisya eh. Yung itsura nila, walang hustisya ba? Tumatas yung balahibo ko.
Feeling ko hindi ko kaya yung diet ng gluten-free. Or yung gluten-free diet. Kasi, I think mas okay pa rin pag yung typical na pancake na may flour, baking soda, baking powder. Basta yung mga typical na ganun. Pero yung pag 2 ingredients lang, hindi. Ang ending talaga is parang or baka mali lang yung pagkagawa ko. Pero sinunod ko naman yung recipe. Hindi mawari yung lasa, promise. Pero andun yung yung hint or yung flavor or yung lasa ng banana, yung ripe banana, kasi I make sure nang ginamit ko is yung ripe banana. Sayang kasi kung hindi ko ubusin, kaya pipilitin ko na lang. Masama magtapon ng pagkain. Napapaha na lang ako. Okay lang yan. At least, diba? Alam ko na. Susunod din na itong gagawin ko. Yung classic type pa rin ng pancake. Mas okay kaysa sa 2 ingredients lang. Wala naman ako problema sa gluten na yan eh. Buti nga wala akong problema sa may tawag dun eh. Celiac ba? Celiac disease, something like that. I'm not sure, pero please correct me if I'm wrong. And alam ko may mga ganun yatang tao. Hindi pwede yung sa mga pagkain na may gluten. Kailangan yung feeling ko, yung lalamunan ko, hindi talaga umaagree sa lasa. Napipilitan na rin.